Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Inaamin ko sa Sa makapangyarihang makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nangangasiwa kailanman sa pinamamahalaan mong sambayanan. Para mo ng awang bigyan ang iyong simbahan ng tagapangasiwang kalulugdan mo sa kabanalan at magmamalasakit sa aming ikauunlad araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo, maging lalakit, maging babae. Nangalat ang mga nananampalataya at saan man sila makarating ay ipinangangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang mga sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ng Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba. Awit ng papuri iyaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila at ginagawa ng Diyos lapit at pagmasdan ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Naging tuyong lupa yaong kahit yaong tubig at ang mga nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y magalak ng labis, siya'y nagaharing
may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Magsitayo na po ang lahat. Mabubuhay na totoo ang lahat ng mga tao na nananalig kay Kristo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Kahapon ay binisita ako ng mga kaibigan ko dito sa simbahan po natin. At sa pagbisita po nila ay nagkaroon ng mahabang kwentuhan. At nung binabalikan ko kung paano sila nagkwentuhan kahapon hanggang sa gabi, ako ay humanga. Dahil sa kanilang kwentuhan, bilang magkakaibigan, ang naging usapan nila ay kung papaano aalalayan ang bawat isa. Ito ay parang natural na lumabas sa kanilang mga bibig, hindi pinagplanuhan, pero nung binabalikan ko kung ano yung mga narinig ko sa kanilang mahabang kwentuhan, ito ay umiikot po doon sa kung papaano nila matutulungan yung bawat isa. Paano mabibigyan ng gabay ang bawat isa sa kani-kanilang mga problema. No? Bakit ito sumagi sa aking isip? Dahil nung binabasa ko yung Ebanghelyo, ako'y humanga. Ako po ay sadyang nagpasalamat sa Diyos dahil ang mga sinabi ng Panginoon ay tungkol
sa paggabay o pagtulong sa bawat isa sa atin. Nung binabasa ko yung Ebanghelyo, habang binabasa ko yung mga salita ng Panginoong Jesus na siya ay naparito para iligtas ang bawat isa at ang kanyang misyon ay walang mapahama kahit isa sa atin, ay ako ay nagpasalamat sa Diyos. Yun ang buod ng misyon ng Panginoong Jesus sa lupa. Na tayo ay maligtas. Tayo ay maging maayos ang kalagayan. Sabi nga sa Ebanghelyo, lahat ng lalapit sa Kanya ay maliligtas. Yung siya ang pagkain ng buhay, na kung sino man ang kumain o uminom, kailanman hindi na magugutom o mauuhaw. Yung Ebanghelyo natin tungkol lahat sa kung papaano natin makakamtan ang kaligtasan. Kung papaano tayo makikinabang sa gawain ng Panginoon. At palagay ko po, ito po ay sa kabilang banda, ito rin yung ating misyon. Na ang pag-iral natin sa buhay ay ang dahilan ay para tulungan natin ang iba. Na ang pinakabuo din ng ating misyon sa bundong ito ay yung ibang tao ay makasumpong ng kaligtasan sa pamamagitan sa natin. Na sa ating kinikilos araw-araw, sa ating mga desisyon na ginagawa, ang makikinabang ay hindi lamang tayo. Kung hindi kagaya ni Jesus, magiging kapakipakinabang din po tayo para sa buhay ng ating kapwa. No? After all, tayo naman ay nabubuhay hindi lang para sa ating sarili lamang, kung hindi para sa iba, sa ating kapwa. Ayon nga sa sulat ni San Pablo. No? Pagdating po sa kalsada halimbawa, sabi nga po, kamakailan o kahapon, mayroon tila parang pag-aaral na marami daw Pilipino ngayon, pakiramdam nila hindi na sila ligtas sa kalsada. Hindi na raw sila ligtas sa lansangan. Siguro ito ay bunga noong mga sunod-sunod na trahedya at aksidente na kinapapalooban ng mga sasakyan. Siguro ito'y dahil dun sa mga buhay na nawala, dahilan sa sabihin na nating hindi sinasadyaman na pangyayari sa ating mga lansangan. Ano po? Palagay ko po, pagdating sa usaping kalsada, lahat tayo ay mayroong pwedeng iambag. No? Tayo pong lahat may tungkulin na gawin ng ating kalsada, ang ating mga lansangan na mas ligtas sa ating kapwa. No? Ito po, minamaliit natin, minsan binabaliwala natin. Pero kung titingnan po natin ang suma total, lahat tayo may pananagutan sa mga nangyayari sa kalsada na mga aksidente o trahedya, marunong ka mang mag-drive o hindi. Bakit ko nasabi iyan? Halimbawa, yung paggamit ng mga bangketa. Yung mga bangketa sana na nilalakaran ng ating mga kababayan. Ano ang ginagawa natin o iba sa atin? Sinasakop natin yung bangketa. Di po ba? Nilalagyan natin ng kung ano-ano. Masyado tayong territorial. Parang lagi natin binabakuran ng ating sarili, akin to, hanggang dyan lang kayo, hanggang dito kami. Kahit hindi na sa atin, inaangkin pa rin natin. Kaya nga ba, di ba, ang MMDA, paulit-ulit, o ang mga local government, lalo-lalo na dito sa Metro Manila, tuloy-tuloy yung kampanya para linisin ang mga bangketa. Bakit? Kasi yung mga tao, imbis na nakalalakad ng ligtas sa mga bangketa, ay kailangang maglakad sa kalsada. Na kung ilang pulgada lamang ang layo
sa rumaragasang mga bakal at mabibigat na sasakyan. Di po ba? Napakaliit na bagay noon. Linisin natin yung mga bangketa natin, wag nating angkinin, hindi naman atin iyan. Na iyan ay pag-aari ng gobyerno para sa kapakinabangan ng masa, ng ating mga kababayan. Wag nating sakupin. Wag nating angkinin. Lahat tayo mayroong magagawa para gawing ligtas ang ating mga lansangan. Yung paulit-ulit na paalala sa atin, kung iinom ka, huwag kang magdadrive. If you drink, don't drive. If you drive, don't text. Huwag kang magte-text. Di po ba? Paulit-ulit po iyan. Pero minsan, ang lagi lang nasa isip natin kung ano yung gusto natin. Hindi natin nakakaalala, hindi natin naiisip yung kaligtasan ng iba. Yung magandang kalagayan ng ating kapwa. Sa kalsada, napakalaking usapin. Po? Ito po ay paalala ng Panginoon. Kagaya ng binanggit niya sa Ebanghelyo, lahat ng gagawin ng Panginoon at ito ang talaga ang kalooban ng Ama, ang kanyang misyon, lahat tayo maligtas. Wala isa man sa atin ang mapahamak. Malinaw iyon sa sinabi ng Panginoon. At naniniwala po ako, ito rin naman ay isang paanyaya at hamon sa atin na tayo man sa ating ganang sarili, sa abot ng ating makakaya, gawin din po natin ang lahat para ang ating kapwa ay makinabang, na walang mapahamak ni isa man sa ating kapwa. Can you imagine kung lahat tayo ganun ang ating pag-iisip, na hindi mapahamak yung ating kapwa? Kung lahat tayo, bawat isa sa atin, ay aalis muna sa ating sariling interes, sa ating sariling kapakanan, at iisipin natin ang kapakanan at walang mapahamak ni isa man sa ating mga kapwa, can you imagine kung gaano kaligtas, kapanatag, kaayos ang mararamdaman ng bawat isa sa atin? Papaano mo sinisiguro na walang mapapahamak sa iyong kapwa? Sa papaanong paraan mo ipinapakita sa Diyos na ikaw ay nagmamalasakit sa iyong kapwa? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang pagtitiwala sa pagiging bukas loob ng Diyos Ama na naghandog sa atin ang kanyang anak sa Eukaristiya bilang pagkain para sa ating kaluluwa. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpatotoo kay Jesus na siyang tinapay ng buhay sa mundong nagugutom sa kahulugan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway aktibong makisangkot sa paghahanap ng mga katugunan sa mga pangangailangan at kapakanan ng ating mahihirap na kapatid. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ng Diyos sa kanilang buhay, naway maakit na tumanggap ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa iyong Eukaristiya. Ang mga may sakit, naway maranasan ang pagmamahal na presensya ni Jesus sa kanilang pagtanggap ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga yumaong tumanggap ng tinapay ng buhay, naway magkamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya.
Ama naming nasa langit, gawin mo kaming tapat na nagpapasalamat para sa handog mong Eukaristiya na siyang nagbibigay ng pag-asa at kahulugan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang lupa'y nayanig, ito rin ay tumahimik, nang ang poon ay tumindig, bilang ukong natin. Hallelujah, 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 hallelujah. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway sumaamin ang masaganang bakis ng iyong awa upang pakundangan sa mga alay sa iyo na aming inihanda, kami magkamit ng tagapangasiwa na sa iyong simbahan ay namamahala sa ikalulugod mo at aming ikatutuwa. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako ay buhay, lagi, bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kung hindi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sumagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Katawan ni Kristo, aming tinatanggap, nagbibigay buhay, kaligtasang ganap, dakilang kaloob na sa aming bigay, tanda ng pag-ibig ng Diyos na buhay. O sakramentong banal na kahanga-hanga, pupurihin natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa katawan at dugo ng anak mong banal, ay pagbigyan mong lumigaya sa pagkakamit
ng tagapangasiwang maaasahan sa pagtuturo ng kabutihan sa iyong bayan at sa pagpapalaganap ng katotohanan ng mabuting balita sa tanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malawalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Araw ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus kamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre